umaga, magandang gabi po sa inyo lahat. Nandito na naman kami ni Candy sa Sharing from the City to spread good news and good vibes for all of you. Maganda po kayong lahat! Hello, Father Oboy! Hello, Candy! Naku, excited po. Ano pag-uusapan natin ngayon, Father? Ay, maganda pag-usapan natin ngayon tungkol sa kayamanan. Ay, gusto ko yan. Oo. Ako rin gusto ko sana yan, kaya lang bawal sa amin eh. Ay, oo nga pala, Father. Meron kayong vow. Vow of poverty. Oo nga, tama. Oo. So, pag-usapan natin ngayon tungkol sa wealth. Wealth. Oo. Masama ba yung wealth, Father? Hindi. In fact, God gave us all the wealth in the world for us to enjoy them. Okay. Diba? So, we must enjoy the wealth that God has given us. Pero, how do we enjoy wealth? Yes, how do we enjoy wealth? Una-una, kailangan we should acquire wealth honestly, through honest efforts, through hard work. Fairly. Kapag pinaghirapan mo yung wealth mo, parang ang sarap sa pakiramdam na gagamitin mo to enjoy your life, to go on vacation, to buy the best food that you like. Walang guilt. Opo. Walang fear. Parang just pure enjoyment of the blessings that you have received from God, of course with your efforts. Bakit, Father, yung iba sinasabi nila, pagod na ako, trabaho ko ng trabaho, ba't hindi naman ako yung mayaman? Di mo may ganun? Oo. Pero pwede ka pa rin mag-enjoy with whatever you have. Okay, Father. Oo, kung ano lang kaya mo, yun Opo. lang i-enjoy mo. Opo. Hindi mo kailangang maging kasing yaman ka ng ibang tao. Opo. You can be wealthy at your level. Ibig sabihin, na-enjoy mo kung ano yung mga blessings na natanggap mo sa buhay mo. Kaya kailangan, sabi nga nila, you count your blessings, hindi ba? Ayun. Siguro, Father, yung iba, kaya hindi rin, kunyari, meron akong hinihingi at hindi pa binibigay yun, baka hindi pa ako nagtitake doon sa past na hiningi ko. Oo, pwede yun, oo. Diba? Oo. Baka hindi ako nakapag-thank you, baka siguro akala ni Father God in Heaven, hindi ko masyado nagustuhan yung unang regalo. Alam niyo po yun? Oo. I think, kasama yung blessing, yung sa gratefulness. Gratefulness, oo. At nandun mo matatagpuan yung enjoyment Yes. sa gratefulness. Oo. A grateful person is a happy person. Yun. Kaya kung hindi ka nagpapasalamat sa mga binigay sa'yo, parang hindi ka happy. Oo, so yung... Hindi ka kontento. So hindi iikot eh. Mm-mm. Sabi nga nila, it is in giving that you receive. That's true. Yun pang isa. Kailangan, kung anong blessings na na-receive mo, hindi lang para sa iyo yun. Yes po. Mag-share ka rin sa ibang mga tao. And the more you share, sabi nga, especially kung ang mga taong nasisharean mo, talagang nangangailangan. Opo. Ang sabi nga ni Jesus Christ, whatever you do to the least of my brothers and sisters, you do to me. Yes. So in other words, when we are generous to other people, especially to the needy, we are generous to God. And when we are generous to God, what do we expect? God will even be more generous to us because God cannot be outdone in generosity. Hindi mo siya pwedeng yabangan. Oo. Gusto yun, God cannot be outdone in generosity. Totoo nga naman. Very true yun, Father. No? Very true. So if you're generous with God, God will be generous with you. Saka minsan, alam mo, sabi ko nga, dati nagtanong ako, bakit gano'n? Hindi man siya masyadong mabait. Bakit ang yaman-yaman niya? Tinanong ko na yun dati, bakit gano'n? May nagsagot sa akin na, baka minsan God is blessing that person, not because of him, but because of the people under him. Posible. God knows na tong taong ito ay may pwedeng takbuhan ng mga tao na nasa ilalim niya. Oo, kasi marami siyang tauhan eh. Marami siyang tauhan, and those people, kailangan yung taong yun. Yun nga. Di ba po? So we have to be grateful also sa mga tao na nasa ilalim natin, because kung wala sila, di ba? Kung wala sila, God will not bless us. Totoo po yun, di ba? Totoo yun. If you are not needed, kung hindi ka kinakailangan ng mga tao sa paligid mo,
naku, magkabahan ka. Kaya nga, oo. Kasi kung kunyari, mas ako, makasalanan kong tao, kunyari wala si Quentin, mas nangangailangan yun. Oo. Hindi ako i-bless ni Lord. Ito yun. Di ba po? Oo, ako rin may kapatid akong halos bedridden na. Opo. Walang tumutulong sa kanya, ako na lang. Opo. O konting tulong sa ibang mga kamag-anak ko. Pero most of it galing sa akin. Opo. Tapos, minsan tumutulong pa ako sa mga scholars. Kaya parang pakiramdam ko, blessed ako ng Panginoon. Yun, because it is in giving that you receive. That's true. You know, Father. Kaya nga, isipin natin lagi, yung mga blessings na tinatanggap natin, kailangan matuto tayo mag-share. Kasi kung hindi tayo mag-share, God will not be as generous to us. Father, ito parang yung for Catholics kasi, hindi sila naniniwala, hindi practice yung 10% tithing. Di ba po? Hindi practice yun eh. Wala sa utak nung ano. Pero, parang naniniwala po ako doon. Because, kung kilala niyo po si Sister Feli Calimbas, wala na po siya ngayon, pumanaw na po siya, pero siya po ang nagturo po ng 10% tithing. Tapos, shinare niya po na ganyan about it. Nag-try lang po ako. Totoo pala yun? Totoo pala ang 10% tithing. Yung talagang, so, parang may ganun si Lord yung sinusubukan mo ko, papakita ko sa'yo, eto yun, no? Yung totoo pala. Talaga? Opo. So, ibig sabihin nagta-tithing ka? Oo, yung totoo pala yun. Totoo pala yun. Ano experience mo after nung nag-tithing ka? Ibabalik talaga ni Lord. Yes, totoo yun. Totoo pala yun. Totoo pala yun. Kasi dati, parang yung, ito lang ang kaya ko, yung ganon. Ito lang ang kaya ko. Pero, aabot ka sa yung minsan yung, yung totoo, ito true story to, Father. Dadating yung wala akong barya, wala akong pera, yun lang. Buo na 1,000, wala akong pera, Father. Wala, yun lang. In my heart, sabi ko talaga, Lord, bahala ka na. Ibibigay ko itong huli sa sa'yo. Tapos, tagal na yun, binigay ko. Alam mo, Father, pagbigay ko nun, after that, I got a call for a project. Hindi walang biro. Talaga? Opo. Totoo yun. Oo. If you're generous to God, God will even be more generous to you. Tapos after nun, alala ko yung kay Sister Feli, yung sharing niya about tithing, na kung paano nire-replenish ni Lord. So, I tried it. Sinubukan ko lang. Tapos, my spiritual counselor also told me, sabi niya, don't test the Lord. Sabi niya ganyan. Sabi niya, don't test the Lord. Sabi niya sa akin, gawin mo. Sabi niya sa 10%, sabi niya, trinay ko rin po. Sabi niya, pwede mo namang i-distribute kung saan yan eh. Sabi niya ganyan, depende yan sa'yo. Sabi niya ganyan. So, trinay ko po. Alam niyo, Father, magugulat ka na lang, God will make a way na may balik sa iyo. Even 100-fold, no? Even more. Si Lord na ang bahala. Si Lord na po ang bahala, actually. So yun ang mga wealth na acquired through honest means. Kasi may mga wealth na acquired through dishonest means. Yung mga ninakaw, through corruption, no? Kapag ka nag-spend ka nung ganong mga klase ng wealth, parang mayroon laging guilt, una. Pangalawa, may takot, may fear. Na baka malaman ng mga tao na kinurakat ko nitong perang ito. Meron ba silang takot? Palagay ko naman. Talaga, Father? Oo. Okay po. Kasi pag na-discover ng mga tao na kinurakat lang yung pera nila, Opo. pag gumastos sila, may shame na hindi sila magpaggastos in public. Kasi sasabihin ng mga tao, kakomment ka agad, ay, ninakaw lang naman nila yung perang yan. Oh yeah, oo, tama. Shame talaga, no, Oo, Father? so may shame kapag ka na-discover. Kaya may fear sila na ma-discover kasi pag pag na-discover sila, there is shame involved sa use ng kanilang wealth. Yun talaga ang yun lang talaga ang pwedeng gawin yung i-shame ka talaga, i-shame ka para masalba ka.
Totoo. Di ba minsan pag napahiya ka pa, isipin mo, ba't ako napahiya, Lord? Pero actually, sinasalba ka pala ni Lord. Bakit ako pinahiya? Ano ba? Oo. Yun, totoo yun. Pala sinasalba Oo. ka. So, wealth is not bad, Father. Wealth is not bad because wealth comes from the earth, di ba? Opo. And the earth was created by God. And this is for us to enjoy. Kaya hindi masama na magkaroon ng wealth. Importante lang, yun nga sabi ko, fairness, pangalawa, honest, pangatlo, hard work. Hard work. Oo. Totoo naman yan. And share. Ayan, share the wealth with others. You have to share. You have to learn to, give back. And you can only give back when you are grateful. Totoo. Di ba, Father? Because when you are grateful, you're happy, you think na, ang dami ko ng blessings, I have to share it with other people. Oo, you are grateful. Saka automatic na yun sa'yo. Na parang automatic na yun. Nagiging automatic na, ay, hindi akin to. Itong portion na to, hindi akin to. Binigay ito ni Lord kasi kailangan ko, siguro may nangangailangan. Totoo. Oo. Parang ganun po. Okay. So, binibigay. So with that, we end today's episode of Sharing from the City. Maraming salamat po sa inyong panonood. Now we end with a prayer. Okay. Lord, thank you for all the blessings that you have given us. Thank you for this abundant, beautiful world that you have created for us. We know your intentions. We know that you created this abundant world so that we may enjoy life. You did not create us in order to suffer. You created us so that we will enjoy the bounty of your creation. We thank you for this beautiful world. We thank you for all the wealth that we get from it. And sana, Lord, ay matuto kaming isipin ng mundo ginawa mo ay hindi lang para sa amin, hindi lang para sa aming pamilya, kundi para sa lahat ng mga tao. And therefore, kung meron mang sobra-sobra sa aming kayamanan, hindi na po sa amin ito. Para na po ito sa mga taong nangangailangan. In Jesus' name, we ask you. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa panonood sa amin, Miss Candy Pangilinan. Sana po ay patuloy kayo manonood sa amin sa aming future episode. Maraming salamat po. Bye!